anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin, or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon at Rising sign, kasi baka alin man sa mga yon ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Tandaan na ito ay general reading lamang. Meron tayo dito ang 9 of Cups, Page of Cups, 3 of Cups. Lahat sila ay Cups. Pero lahat sila ay maganda, no? Pero tingnan din natin ano bang lalabas na cards. Meaning. Kasi baka maiba pa yan. Depende sa lalabas. Nga pala, bago ako magsimula, pwede magdugtong sila, pwede rin hindi. Minsan, dapat ito nauna, diba? Pero, ang nangyari, ito yung nauna, pangalawa lang to. Ito naman, hindi to pwede mauna. Kasi laging future outcome. May times naman na magkarugtong to. Pagdating dito, hindi sila nagdugtong. Kahit anong gawin ko, malayo sa putukan yung lumabas na result. Ano pa ba? May tendency din na akala ko hindi magkarugtong. Pagdating dito, karugtong pala sila. So, depende. Depende nga sa mga lalabas ng cards. Ano ba itong 9 of Cups? So, yung 9 of Cups kina-clarify ng 8 at 9 of Swords. Ayan yun. 9 of Cups. Double 9 pala to. Pag kasi umuulit yung card or number, pinag-iisa ko na lang yan. Yung meaning yan. So, ang meron tayo ngayon ay double 9. double 9 nga. Double 9 at 8 of Swords. Kaya lang, dahil dumoble yung card number, so ang unti ng detalye natin, kaya magdadagdag ako ng ibang information. Ay, naging pa, 4 na sila. So, ulitin ko, double 9, diba? Double 9 plus 8 of Swords, cross, moon, fish, tree. So, anong topic natin? Naisip ko kung relationship ba to o career, more like career or money. So, ang dating sa akin, may trial na maaaring mangyari, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. At ang trial or challenge ay all about career nga, career, money. So, at first, di alam ng bida dito. Siyempre, ang bida natin ay Scorpio. Di niya alam kung anong gagawin niya. Sa bagay, may kasi ngayon, global crisis, diba? Dahil sa giyera sa Middle East, so nagkaka-problema sa
gasolina, LPG, or sa trabaho in general, kasi kung ganyang may global crisis, naapektuhan din yung yung company. So may iba na nagle-lay off, depende sa sitwasyon, pero ganun, may tendency mag-lay off kasi kailangan magbawas ng tao kasi nga nababawasan din yung kita dahil sa global crisis. Ayun, kumbaga at first hindi alam ng bida natin ng Scorpio na lang, hindi alam ng Scorpio kung anong gagawin niya. Pero don't worry, kung may problema siya sa work or pera, may healing dito sa tree. So in short, may tendency ng recovery, lalo't karoon ng financial issues ang iba sa inyo, or sabihin nga nating damay na pati work kung sakali man. Walang work ang iba ngayon or na-lay off. So kung work ang problema, kung mag-a-apply, may tendency may mahanap ulit na bago. Basta wag muna susuko agad. Kasi may tayo cross na parang magiging challenging yung sitwasyon. So hindi siya agad-agad makakahanap ng work, or sabihin natin mahirap yung exam pero napasa pa rin, mga ganong sitwasyon, or mahirap makasakay ng jeep pero thankfully nakapasa ng interview, yung ganong scenario ba. So yan, ganun yung eksena sa work. Kung mag-apply at hindi susuko agad-agad, kakahanap siya ng bagong employer. Kung money, syempre, kung mag-work hard, edi may recovery. Sabihin natin, dyan din papasok yung sideline, para pandagdag kita, or pag-OT ng madalas. So may paglago ng money. So again, dito yung problema natin dito. Kasi pwede itong career or relationship, pero kasi money to, di relationship na siya. Career. So then the thing. Kumbaga, in short, may reward kung mag-e-effort. Kung hindi niya hayaan ang sarili niya na hindi niya hayaan ang sarili niya na malugmok sa problema at gagawa siya ng paraan para makaalis sa sitwasyon or problema, yun, may reward ang mga paghihirap. Ngayon, Page of Cups. Ano ba yun? Page of Cups natin. Triple court cards pala to. Isa lang ang queen, double page.
Ang dating sa akin, may nanay dito eh. Whether kayo to or partner nyo or person nyo or someone na malapit sa inyo. Kaya lang usually walang anak to eh. Ang queen kaya lang puro bata naman to. Baka ampon niya to or pamangkin or kapatid mas bata sa kanya. So for some reason isip-isipin niya itong mga to. Yung presence ng bata, whether isa lang yan or marami, pero may someone na mas bata nga. Mas bata sa kanya or literal na pamangkin, pinsan na yun, bata talaga or pet. Kasi kung ano, hindi applicable. Di pet. May pet. Kung baka sasaweran niya to ng pagmamahal. Yung mga yan, magiging ano siya, caring, loving, dun sa nabanggit ko ang clue. Di kapatid na nga lang. Kapatid, pamangkin, pet. Kapatid, pamangkin, pet. Pinsan, basta bata. Sasaweran niya dito ng ano, care, love, affection, empathy, sympathy, yun pa ba pag queen. Or compassion siguro, lalo na kung may sakit yung mga binanggit ko, di alagaan niya or kasi kung ito ay Queen of Pentacles, bibigyan niya ng pera. Kaya lang more like emotion lang to, emotional support, advice, or yun nga, inalagaan, pero walang pera. More like paulit-ulit na ginagawa, pagpupunas, gano'n. Bawa may lagnat, di pupunasan niya ng tubig. Siyempre may basahan. Pakakainin niya. O sige, isama na rin natin yung ano, bigyan ng pera. O may pera naman siya, di ba? Kasi part na rin siya ng compassion, di ba? Kung nangangailangan ng pera, pang tustos ng ano, medical bills. So again, case to case basis. Pwede ring yung attention niya ay mapupunta nga sa mga to for some reason. Attention or may influence ang decision making nitong babaeng to, nitong mga to. Pero kasi usually pag nakita ko yung Queen of Cups, wala siyang anak. O baka anak yan ng part ng boyfriend niya. Kasi pag nakita ko nga yung Queen of Cups, siya, wala siyang anak, hindi siya kasal, pero may jowa siya. O baka nga anak to ng partner niya, pet ng partner niya, o pamangkin. Pero may mga bata kasi dito. Or itong mga to ay makaka-influence nga sa decision making niya, pwede rin. Or may matututunan siya sa mga to. Siya may matututunan dito for some reason.
Ngayon, oh, 3 of Cups, ah. Ano kaya itong 3 of Cups? Oh, 10 of Swords, oh. Ayan, ito, 6. Kaya lang yung ilaw dito, hindi ko na ma-adjust. Kasi, malayo yung ano, ilaw. Ayan, ganyan na lang. So, 3 of Cups, kinlarify ng 10 of Swords at 6 of Pentacles. Kasi maraming pwedeng case. Sabihin natin, may iba sa inyo na pinagdamutan. May hinihinging pabor ang iba sa inyo, pero hindi binigay. Or for some reason, may kailangan kayo. Gipit kayo. Ngayon, pinagdamutan kayo dito. So, may pabor na hindi binigay or pinagdamutan. Don't worry. Kasi nga may 3 of Cups tayo dito na magse-celebrate kayo. So, yung favor na hinihingi nyo, o hingin pa lang, ay mag-grant ng ibang tao. Hindi nitong nilapitan. Or, yun nga, favor or money na kailangan nyo kung nangungutang man. May tendency na makuha nyo yung gusto nyong mangyari. Pero hindi sa taong una nyong hihingian or pakikiusapan, kundi sa ibang tao, or for some reason magiging maswerte yung iba sa inyo, bigla na lang kayo nagkapera, or bigla na lang natapos ang problema ng iba sa inyo nang wala kayong ginawa, na para bang sinuwerte, ganun. So, unexpected money, pwede rin. So, ano pa ba? Ang mabubuo ko dito, bukod sa favor or nangutang. 6 of Pentacles. Six. Kung may nakaaway naman, di reconciliation na to. Magiging peace. Unfair treatment, di ba nangyayari yan? Whether sa friendship, kapamilya, katrabaho, may unfair treatment. So, magse-celebrate dito dahil, syempre, darating na ang fairness. Sabihin natin, may tinarabaho ang iba sa inyo. Naglaan kayo ng effort. Tapos, parang nabaliwala yung pinaghirapan nyo. So, don't worry. May result na dito. So, dito papasok yung ano eh. Tawag dun. Halimbawa, nagtatanim kayo ng ano, halaman, ang tagal tumubo. 'Di ba? Ang tagal bumunga. Pero mas tatama to sa nangyayari na. So, in the past, ganun, meron siyang pinag-e-effortan or may tinanim nga. Tapos ang tagal bumunga. So, dito bubunga na. Yung kumbaga, ang tagal ng reward or exchange sa effort
ng iba sa inyo eh. So may ine-expect kayo na reward or exchange. So dito mabibigay na. Pwede rin itong bayad utang na loob. May magbibigay ng utang na loob. May magiging mabait at manlilibre bilang utang na loob. Or tutulong in times of crisis bilang utang na loob. O pwede rin dito. Hindi nagdugtong, no? Kakaiba sila lahat. Wala tayong nabanggit na relationship. Anyways, dito naman tayo sa susunod. Ano pong masasabi nito? Ano kayong mabubuo ko dito? Wholeness. Ibang senaryo na to, ha? Pero minsan, nagdurugtong din yung kwento. Anong topic? Dito? Saan yung isa kong deck? Wholeness, vitality, rider, ship. Ano yun? Baka all about ano to? Traveling. May tendency mag-travel ang iba sa inyo sa period na to. Or may someone na magta-travel papunta sa inyo like visitation. Ngayon, baka ano na to? Nakaplano na? Tuloy naman? Let's say matagal ng plano, bakasyon, tuloy pa rin kahit may crisis sa gasolina. Pero ewan ko, for some reason, tuloy pa rin. Ngayon, pwede rin itong may kinalaman sa procrastination. So, babalik na ang energy. Procrastination. Magiging productive na. In short, ano pa ba to? Wholeness, vitality. Pwede rin itong may someone new. May makikilalang iba sa inyo na someone new while traveling. So, baka may mamit kayo habang nasa bus, nasa jeep, nasa tricycle. Tapos makakapalagayan nyo ng loob. Pwede rin. Or may news na darating sa bahay nyo or sa inyo na lang in general na ikakatuwa nyo. Kasi may vitality dito. Parang sisigla kayo. To wholeness. Buong buo. Buong buo ang say siguro. O may progress na. May progress na sa something na parang nag-invest kayo ng time, energy, money. Or ano to? Let's say, may someone na hindi nyo na nakakausap na maaaring magpasaya ng buhay nyo kasi all of a sudden bigla siyang magbabalik. So, in general to, hindi lang relationship. So, someone na hindi nyo na nakakausap. So, for some reason, magre-reconnect at ayun, magiging masaya. Kasi,
Siyempre, bumalik ang communication. Ano pa ba to? Ay baka may ma-meet ang iba sa inyo na foreigner. Regardless kung saan. Saan na-meet. Ay baka yun. Kaya sumaya yung iba sa inyo. Ano pa ba to? So for some reason magiging adventurous ang Scorpio. Magta-try sila ng something new, magiging somewhat explorative sa period na to. Tama na yun. Sakit na ulo ko. Lipat na tayo sa susunod. Passion, no? Beetroot. Passion. Oh, divination. Ayun. Babalik kang passion. Divination na nga itong ginagawa natin. Ay, di babalik ang passion sa pamamagitan ng divination. Pero, wait lang. Ano bang meaning niya? Dadagdag pa tayo. May book dito. Ano to? Oh, well. Ang dating sa akin, ano siya eh, may someone, whether kayo mismo to or someone else, like partner nyo, ex, or may crush sa inyo. Pero passion eh, more like ex to. Basta relationship na lang, na parang, kung di siya literal na ex na, magkaiwalay na sila, di magkarelasyon na parang cold sila sa isa't isa. May someone na may plano eh. Parang hidden plan. At ang hidden plan ay magpa-read. May someone na magpapa-consult ba sa spiritual reader, regardless kung ano yan, tarot reader, psychic, in general, or sa witch. Ayan, yung unang senaryo. Ngayon, kung di ganon, hindi siya, yung Scorpio hindi magko-consult sa spiritual reader. Ang sinabi ko nga kanina, siya na mismo ang gagawa ng way. Bibili siya ng mga kung ano-anong divination tool para ma-manifest niya yung passion na gusto niya dito. So, yun yung magiging hidden plan niya ba sa period na to. Baka all of a sudden mag-ipon siya ng pera pambili ng mga kung ano-anong divination tools para ma-manifest ang kanyang ex, or para bumalik ang passion niya at ng partner niya sa isa't isa kung nawala na, parang naging cold na sila. Or baka mabubuksan pa lang yung kaisipan nitong tao sa reading na to regarding spirituality,
divination, esoteric knowledge, or astrology, numerology, feng shui. Ayan. Pero again, more like all about love to eh. Sabihin ko sana sibling. Pero mag-lovers kasi to eh. Pwede rin mag-lovers to eh. Hindi eh. May passion dun eh. So, sibling passion. E di lover na lang, di ba? So, relationship. All about relationship yung topic dito sa divination. At ito yung knowledge. Or hidden plan. Oh, mystery. Occult. Divination, occult. So, para ma-manifest ba yung love na gusto, or passion na gusto niya? Ganun mangyayari dito. Ay, gagamit siya ng yung sinabi ko kanina, esoteric knowledge na lang in general. Regarding divination. Or bibili siya ng witch na book. At mag-aaral siya nito. Tulad nito, mga plants. Ginagamit din siya pang divination tool, herbs, di ba? Ngayon, dito na tayo sa last deck ko. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung information na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Bale, general advice at prediction na to sa period na to. So, basahin ko na lang para mabilis. Dahil lang naman intindihin yan dahil dahil basic English lang to eh. Basahin ko na. Morning affirmations. Say positive affirmations each morning to open the gates of manifestation. Nabanggit ko na yan kanina dun sa natin. Last na pinakita ko. Ito, makakatulong din to. Morning affirmation regarding manifestation. Eto. Watch your thoughts. It's important to only think about what you desire, not what you fear. At ang huli, ito explore ang sinasabi ko. Explore your options. It's time to look at other possibilities. It's a good time to make changes. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.